Hindi kita susuportahan. Babae kang tamad at mataba. Sigaw ng asawa ko. Walang kamalay-malay nakakakmana ko lang ng milyon-milyong piso at ako na ang bagong may-ari ng korporasyon kung saan siya nagtatrabaho. Iyon ang sandaling nagpasya ako. Nandidiri ako sa'yo. Hindi ka na mukhang asawa. Mukha ka ng pabigat. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa buong hapagkainan. Parang isang mapurol at kinakalawang na kutsilyo hindi basta-basta sumusugat. Ngunit nag-iiwan ng malalim at nagnanaknak na kahihiyan. Hindi sumagot si Elena Santos. Hindi niya kaya. Ang kanyang mga labi ay tila isinara ng nanginginig niyang dangal at ng matagal ng kinasanayang pananahimik. Umupo siyang tuwid ang likod. Ang tingin ay nakababa sa kanyang plato. Pinapanood ang paglamig ng adobong kanina pa nakahain. Sa tapat niya, si Marco Reyes, ang kanyang asawa sa loob ng 12 taon, ay abala sa pagsasalin ng alak sa kanyang baso. Ang bawat galaw niya ay may kayabangang naririnig. Kahit sa simpleng pagdampi ng baso sa mesa. 38 taong gulang si Elena. Ngunit doble ang pakiramdam niya sa kanyang edad. Ang kanyang mukha, na maganda pa rin sa ilalim ng mainit na ilaw ng silid kainan, ay may maliliit na guhit na hindi dulot ng panahon, kundi ng walang tigil na pasakit. Naging ina siya sa edad na 26. Ang kanyang anak na si Enzo ay isinilang na may mild cerebral palsy. Nangangailangan ng palagi ang pangangalaga. Tuloy-tuloy na therapy, gamot, at higit sa lahat, pagmamahal. Ibinuhos ni Elena ang kanyang buong pagkatao sa pagiging ina. Isinasantabi ang sariling pangarapang kanyang degree sa Business Administration. Ang kanyang kabataan, mga kaibigan, at ang kanyang kalayaan. Ang kanyang ina, si Elena, na tinatawag ng lahat na Nanay Elena, ay tahimik na nanonood mula sa kanyang wheelchair sa isang sulok. Si Nanay Elena ay 66 na taong gulang. Ang kanyang mukha ay bakas ng mga taon ng pakikibaka, kahirapan, at nasaktang pagkatao. Kailanman ay hindi niya nagustuhan si Marco. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan na rin niyang manahimik. Ito na naman, bulalas ni Marco. Habang pinupunasan ang bibig ng serbilyetang walang pakundangang inihagis sa kanyang plato. Araw-araw. Pere-pareho. Walang lasang adobo. At yang mukha mo na parang laging biktima. Napalunok si Elena. Ang bukol sa kanyang lalamunan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Tumingin siya kay Enzo, na nasa kanyang espesyal na upuan. Tahimik na naglalaro ng isa sa kanyang mga sensory toy. Sa edad na 11, hindi gaanong nagsasalita si Enzo. Ngunit naiintindihan niya ang lahat. Alam iyon ni Elena. Nararamdaman niya ang bawat sigaw. Bawat insulto. Pagod na ako. Naririnig mo ba? Tinitigan siya ni Marco. Ang mga matay nagniningning sa galit. Pagod na sa pagsuporta sa isang babaeng hindi man lang kayang magpainit ng pagkain. Pagod nang umuwi mula sa opisina para makita ang gulong ito. Pagod na sa isang biyenang naka-wheelchair na hindi ko naman ina. Tama na. Marco. Biglang sigaw ni Elena. Sa lakas na nabitawan ni Enzo ang kanyang laruan. Nagulat si Marco. Hindi dahil sa takot, kundi sa pangungutya. Aba, gising na pala ang patay. Itinaas ni Nanay Elena ang nanginginig na kamay. Huwag sa harap ng bata. Pakiusap. At bakit hindi? Nanay Elena. Tumayo si Marco.
Idiniin ang mga kamay sa mesa. Gusto niyo bang patuloy kong gampanan ang papel ng isang maunawaing asawa? Ang bayani. Alam niyo ba kung anong tawag sa akin sa trabaho? Isang kawawang lalaki na kailangang magmadaling umuwi para alagaan ang isang sirang pamilya. Sawang-sawa na ako. Tumayo na rin si Elena. Ang adobong hindi nagalaw ay tila isang malambot at kulay abong metapora ng kanyang buhay. Kung ganoon pala kahihiyan sa'yo ang pamilya mo. Walang pumipilit sa'yong manatili. At sino ang susuporta sa bahay na to? Ha? Ikaw? Ang nanay mong baldado? Ang anak mong may kapansanan? Huwag mo kong patawanin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Nanay Elena ay nagtiimbagang hanggang sa mawala ang kanyang mga labi. Si Enzo ay nagsimulang umiyak ng walang tunog. Malalaki at maiinit na luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Elena sa mesa. Kinuha niya ito. Nagpapasalamat sa anumang dahilan para makatakas sa impyerno. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya sandali. Bago sumagot. Hello. Isang boses ng lalaki. Formal at sinusukat ang bawat salita. Ang nagsalita. Si Ginang Elena Santos po ba ito? Opo. Ako nga. Tumatawag po ako mula sa law firm ng De Leon & Associates. Kailangan po kayong pumunta rito bukas ng umaga. Tungkol po ito sa mana na iniwan ni Ginoong Elias Vargas. Napakunot noo si Elena. Baka nagkakamali kayo. Wala akong kilalang Elias Vargas. Legal po kayong kinilala ni Ginoong Vargas bilang kanyang anak bago siya pumanaw. Kayo po ang itinalaga bilang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Natulala si Elena. Sumisigaw pa rin si Marco sa likuran. Ngunit hindi na niya marinig ang mga salita. Isang ugong lang. Isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang ina, si Nanay Elena, ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ang nagsasabi ng hindi kayang bigkasin ng mga labi, totoo yan. Ibinaba ni Elena ang telepono. Oh! Ano ng drama ngayon? Tanong ni Marco. Puno ng sarkasmo. May tumawag para alukin kang maging profesional na tagahugas ng pinggan? Tiningnan siya ni Elena na para bang ayon lang niya ito nakita. Hindi siya sumagot. Muli siyang umupo. Sino yon? Tanong ni Nanay Elena. Paos ang boses. Isang abogado. May minana raw ako. Kanino? Kay Elias Vargas. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Marco. Ang may-ari ng Vargas Holdings. Yung matandang milyonaryo na nabalita ilang araw na ang nakalipas dahil namatay mag-isa. Tumango si Elena. At anong kinalaman niya sa'yo? Iyon din ang tanong ko. Ibinaba ni Nanay Elena ang kanyang tingin. Isang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay ang nagbunyag sa kanya. Nay, may alam ka ba? Hindi ito ang oras. Ito ang oras. Hinampas ni Marco ang mesa. May magpapaliwanag ba kung anong nangyayari dito? Nagsimulang umubo si Enzo. Nabulunan sa sariling mga luha. Agad siyang nilapitan ni Elena. Niyakap ng mahigpit. Tahan na. Anak. Nandito si Mama. Hindi aalis si Mama. Kinuha ni Marco ang kanyang plato at ibinato sa sahig. Sawang-sawa na ako sa bahay na to. Sa buhay na to. Hindi kita susuportahan. Babae kang tamad at mataba.
Ang katahimikan ay biglaan. Mabigat. Ganap. Dahan-dahang lumingon si Elena. Si Nanay Elena ay hirap huminga. Si Enzo ay nakatingin sa kanyang ina. Tila naghihintay ng isang salita. Isang kilos. Isang senyales. Ngunit ngumiti lang si Elena. Isang maliit. Bahagyang kurba sa labi na walang nakaintindi. Ngunit nagpabago sa lahat. Tama ka. Sabi niya. Walang emosyon. Hindi mo na ako kailangang suportahan. Napakurap si Marco. Anong sabi mo? Aalis ako bukas. Sa'yo na ang pagkain mo. Ang ego mo. At ang pananahimik mo. Saan ka pupunta? Aber. Tiningnan ni Elena ang kanyang ina. Tapos ang kanyang anak. Sa isang lugar kung saan makakahinga ako. At walang isa pang salita. Binuhat niya si Enzo at dinala sa itaas. Naiwan si Marco na nakatayo. Kasama ang basag na plato sa sahig. Ang natapong alak sa mantel. At isang katahimikang sa unang pagkakataon ay hindi niya kontrolado. Tiningnan siya ni Nanay Elena mula sa sulok. Isinusumpa ko. Balang araw. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Ngumisi lang si Marco. Ayan. Pati ikaw. Mga baliw kayong lahat sa bahay na to. Sa itaas. Nag-iimpake si Elena ng mga damit ni Enzo. Mga medical paper. At ang luma niyang notebook noong kolehiyo. Sa ilalim ng aparador. Nakita niya ang isang kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Nasa loob ang kanyang mga sertipiko. Ang diploma niya sa business. Mga liham na hindi na ipadala. At isang lukot na litrato ni Jose. Ang kanyang kaibigan noong bata pa at lihim na pag-ibig. Hinaplos niya ang larawan. Hindi siya umiyak. Hindi siya wasak. Siya ay nagigising. Sa ibaba, nagsindi ng isa pang sigarilyo si Marco. Hindi niya alam na kapipirma niya lang sa sarili niyang sentensya. Hindi niya alam na ang babaeng kanyang hinamak ay nagmamay-ari na ngayon ng imperyo kung saan akala niya ay siya ang hari. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may plano si Elena. 5:00 ng umaga. Walang ingay. Bumaba si Elena ng hagdan. May dalang maleta at si Enzo natulog sa kanyang mga braso. Naghihintay si Nanay Elena sa may pintuan. May kumot sa mga binti at basang mga mata. Tumango si Elena. Alam ni Nanay Elena na oras na. Tumawag sila ng Grab. At nang huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. Hindi na sila lumingon pa. Si Marco ay mahimbing na natutulog. Bukas ang busy. Isang boteng walang laman sa tabi ng kama. At ang maling katiyakan na siya ang nanalo. Ang hindi niya alam. Ang tanging nawala sa kanya ng gabing iyon ay ang nag-iisang bagay na tunay na nagpatatag sa kanya. Umupa si Elena ng isang maliit at malinis na apartment sa isang simpleng gusali sa labas ng syudad. Makitid ang 3 silid. Walang hot water ang banyo. At mamasa-masa ang mga pader. Ngunit may bintana kung saan tanaw niya ang isang piraso ng langit. Sapat na iyon. Si Nanay Elena ang unang bumasag sa katahimikan. Sasabihin mo ba sa akin kung anong kinalaman ng Elias Vargas na yun sa'yo? Tiningnan siya ni Elena mula sa kusina. Kung saan nagpapainit siya ng tubig para sa gatas ni Enzo. Totoo ba? Nay, totoo ba ang sinabi ng abogado? Ibinaba ni Nanay Elena ang tingin. Napakabata ko pa noon. 19. Sekretarya ako sa isang opisina.
Ang tunay mong ama ang may-ari ng kumpanyang iyon. Elias ang pangalan niya. May asawa siya. At ako. Naging tanga. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Alena. Iniwan niya ako. Pinilit niya akong magpa-abort. Tumanggi ako. Tinanggal niya ako sa trabaho. Hindi na niya ako hinanap. Pero namatay ang asawa niya pagkalipas ng ilang taon. At tila ang konsensya niya ang nagpabalik sa kanya. Nag-imbestiga siya. Natagpuan ka. At legal kang kinilala kamakailan lang. Ayaw niyang malaman mo habang buhay pa siya. Napapikit si Alena. Ang tunay niyang ama ay isang milyonaryo. Isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Ang may-ari ng Vargas Holdings. Ang Vargas Holdings ay isang conglomerate ng teknolohiya at infrastruktura. May daan-daang empleyado, mga kontrata sa gobyerno, at mga opisina sa iba't ibang lugar. Isang higante. At ngayon, ayon sa abogado, siya ang nag-iisang tagapagmana. Ngunit hindi ang yaman ang nagpuyat sa kanya. Ito ay ang katotohanan si Marco ay nagtatrabaho doon. Sa mismong imperyong minana niya. Sa mga sumunod na linggo, kumilos si Alena ng tahimik. Nagsimula siyang mag-therapy sa isang psychologist. Nag-ehersisyo siya. Kumain ng mas mabuti. Natutunan niyang huminga bago sumagot. Tumanggi ng walang takot. At tumingin sa salamin ng walang kahihiyan. Hindi ito mabilis. Hindi madali. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang mukhang tumitingin pabalik sa kanya ay mas nagiging siya mas kaunti ang pagkahulma ni Marco. Si Enzo ay ipinasok sa isang bagong pediatric therapy center sa GIS. Dahil sa kanyang mana, kaya na niyang bayaran ang mga session nang hindi umaasa kaninuman. Bumuti ang kanyang ngiti. Nagsimula siyang gumawa ng mga tunog na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Isang umaga, nagpadala ang abogado ng Vargas Holdings ng isang package. Nasa loob ang mga legal na dokumento. Titulo, shares, at isang sulat kamay mula kay Elias Vargas. Nabigo ako sa iyo bilang ama. Ngunit ibinabalik ko ang kapangyarihang laging sa iyo. Hindi para patawarin mo ako, kundi para magpasya ka kung ano ang gagawin sa pangalan ko. Hindi umiyak si Alena. Walang pananabik. Ang naramdaman niya ay direksyon. Humingi siya ng pulong sa mga executive ng Vargas Holdings. Si Jose, ang kaibigan niya noong bata pa, ang nag-ayos nito. Si Jose, na tinatawag niyang Joy, ang tanging hindi nawala noong naghirap ang lahat. Dumating siya sa apartment na may dalang isang kahon ng prutas at isang alanganing ngiti. Nabalitaan ko ang tungkol kay Elias. Sabi niya, nalaman ko sa isang kasamahan. May lihim na anak daw si Vargas. Nang marinig ko ang pangalan mo, hindi ako makapaniwala. Ngayon, alam mo na. Sagot ni Alena. At may kailangan akong malaman. Anong klaseng tao si Marco sa loob ng kumpanya? Si Joy ay isang financial analyst. Ngunit isa rin siyang tapat na tao. Siya ang nagsiwalat na si Marco, na nasa Projects Division, ay mabilis na umaakyat sa ranggo. May tsismis na ikinokonsidera siya para sa operations management, isang posisyon na may access sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay dahil sa mga pinalobong ulat, manipulasyon ng data, at isang kahanga-hangang kakayahang magpanggap na mas marami siyang alam kaysa sa totoo. At may isa pa. Sabi ni Joy,
Nakatingin sa sahig. May relasyon siya kay Clara. Bago lang siya. Bagong graduate. Maganda. Matalino. Madalas siya sa opisina ni Marco. Hindi napakurap si Alena. Gaano katagal na? Mga 6 na buwan. Siguro higit pa. Nakita ko ang mga litrato. Narinig ko ang mga usapan. Ipinagyayabang niya sa mga meeting kung ano ang kulang sa bahay. Tinatawag kanyang pabigat. Kuyom ang kamao ni Alena. Hindi sa galit, kundi sa pag-usbong ng lakas. Gusto kong pumasok sa kumpanya. Hindi bilang presidente. Hindi pa. Gusto kong makita kung sino-sino sila mula sa ibaba. Gusto kong makilala ang mga taong tinatapakan ni Marco. Yung mga hindi nakikita. Tinulungan siya ni Joy na mag-ayos ng mga lihim na pagbisita. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang external consultant sa personal evaluation sa ilalim ng ibang pangalan. Naglakad siya sa mga opisina. Kinausap ang mga janitor, technician, at receptionist. Walang nakakakilala sa kanya. Maging si Clara. Nabinati siya ng isang magalang na ngiti. Walang kamalay-malay na kaharap na niya ang tunay na asawa. Hindi siya nakita ni Marco. O kung nakita man, hindi siya nakilala. Nagbago ang kanyang postura. Hindi na siya ang babaeng kuba dahil sa bigat ng mundo. Ngayon, siya ay isang figura ng kumpiyansa. May sinusukat na mga salita at mabibigat na katahimikan. Sa ikalawang pagbisita, dinala siya sa Projects Division. Nandoon si Marco. Nagpapaliwanag sa isang whiteboard tungkol sa isang di umano'y pagtitipid sa materyales na walang nakakaintindi. Ngunit lahat ay nagkukunwaring naiintindihan. Gaya ng nakikita ninyo. Sabi niya, nabawasan natin ang gasto sa semento ng 27%. Tayo ang kahusayan. Nanatili si Alena sa anino. Nanonood. Nakinig siya sa kanyang mga bombastikong salita. Sa mga nakakalitong statistics. Sa mapagmataas na tono. Isang araw. Inimbitahan si Alena sa isang internal performance review meeting. Kasama niya si Joy. Umupo siya sa likod. Sa likod ng polarized glass sa isang katabing conference room. Walang nakakaalam na nandoon siya. Pumasok si Marco. Suot ang mamahaling suit. Matapang na pabango. At isang ensayadong ngiti. Ngayon, ipapakita natin ang quarterly results. Sigurado akong hahanga kayong lahat. Tahimik siyang pinanood ni Alena. Ang naramdaman niya ay hindi galit. Ito ay awa. Dahil lahat ng inaakala niyang pag-aari niya ay hindi kanya hiram. Ninakaw. Pek. Habang nagsasalita si Marco. Binuksan ni Alena ang kanyang notebook at nagsulat ng isang pangungusap, wala siyang kaalam-alam. At mumiti siya. Hindi sa pangungutya, kundi sa katiyakan. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pagsigaw, paghampas sa mesa, o pagpapahiya. Ang tunay na kapangyarihan ay ang malaman kung sino ka. At kung sino ang hindi mo na kailanman kailangang maging muli. Lumabas siya ng silid ng walang imik. Sinundan siya ni Joy. May halong pag-aalala at paghanga sa kanyang mukha. Sa elevator. Hindi siya nagsalita. Gusto kong suriin ang bawat kontrata sa nakalipas na 6 na buwan. Sabi niya nang makarating sila sa parking lot. Kailangan ko ng isang internal audit team. Yung hindi nabibili. May naiisip ka ba?
Si Caleb David, anak ni Aling Eleanor. Yung nasa therapy center ni Enzo. Nasa autism spectrum siya. Pero maihenyong isip. Kinabukasan, dumating si Caleb na may gasgas na backpack. Sira-sirang sapatos. At maluwag na damit. Nakayuko siyang naglalakad. Bumubulong sa sarili. Ngunit nang pumasok siya sa opisina na itinalaga sa kanya sa tabi ni Alena, nagbago ang lahat. Ang kanyang tingin ay nakapako sa computer na para bang ito ay isang instrumento ng musika. At sa loob ng wala pang 20 minuto, may nakita na siyang maliliit na pagkakaiba sa 3 dokumento ng pagsingil. Ang bawat file ay may pattern. Paliwanag niya. Kapag sinira nila ang pattern, alam kong may malyo kasinungalingan. At paano mo malalaman ang pagkakaiba? Ang kasinungalingan, sabi ni Caleb, ay may amoy. Si Caleb ang nakakita ng unang malubhang irregularidad, isang email na nakatago sa isang folder. Sa email na iyon, nagpapalitan ng mensahe si Marco sa isang external vendor na tinatawag na Crestwood Solutions, na hindi nakalista sa opisyal na database. Kalakip nito ang mga binagong plano ng mga pampublikong istruktura, kasama ang mga pinalobong gastos. Napagtanto ni Alena na ginagamit ang Crestwood para mag-launder ng pera. Samantala, nag-file si Clara ng temporary leave sa GC. Ang dahilan, morning sickness. Buntis siya. Sabi ni Alena kay Joey sa telepono. Sigurado ka? At hindi niya sasabihin kung sino ang ama. Nang gabing iyon, nagkaroon ng episode si Nanay Elena. Isinugod siya sa ospital. Habang naghihintay, kinuha ni Alena ang kamay ni Enzo. Pangako, magiging maayos si Lola. Kinabukasan, may isa pang ulat si Caleb. Isang recording. Kung hindi aprobahan ng board ang promosyon ko, gagawin ko ang napag-usapan natin. Sabi ni Marco sa audio. Nasa akin ang data at isang kontak sa media. Si Marco ay nangba-blackmail. Handa niyang ibagsak ang kumpanya kung hindi niya makukuha ang gusto niya. Nang gabing iyon, nag-dinner sila ni Joey sa isang simpleng karinderya. Bakit hindi mo ako kinamumuhian? Tanong ni Joey. Anong nag-iisip sa'yo na hindi? Dahil hinahayaan mo pa rin akong mapalapit pagkatapos ng nangyari kay Clara. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng magkamali dahil sa kalungkutan. Sabi ni Alena. Hindi kita binibigyan ng katwiran. Pero naiintindihan kita. Ayokong maintindihan mo ako. Sabi ni Joey. Gusto kong maniwala ka sa akin na mahalaga ka sa akin. Hindi sumagot si Alena. Kinabukasan, lumitaw si Clara sa isang klinika. Nasa parehong lugar si Enzo para sa therapy. Hindi siya nakita ni Alena. Ngunit nakita siya ni Caleb. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Joey. Kinuha ni Caleb ang isang larawan gamit ang kanyang telepono at ipinadala ito kay Alena na may isang salita ngayon. Tinitigan ni Alena ang imahe. Si Joey. Katabi ni Clara sa isang waiting room. Hindi kaya ang anak ay hindi kay Marco. Paano kung ang pagtataksil ay nagmula sa taong pinakainaasahan niyang hindi gagawa noon? Ang orasan ay 6:00 na ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng sumindi. Tumingin si Alena sa bintana ng kanyang opisina. Sa matataas na gusali ng bihis. Inulit niya ang isang pariralang alam na niya sa puso, nakahanda na ang bitag. Ang kulang na lang ay ang lahat ay gumawa ng maling hakbang.
Ang imahe ni Joy at Clara ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pagtataksil mula sa kanyang ina na nagtago ng katotohanan. Sa kanyang asawa na ng abuso. At ngayon, marahil, sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang tanging hindi nanakit sa kanya ay si Enzo. Tumunog ang kanyang telepono. Galing sa klinika. Ginang Santos. Kailangan po kayong pumunta rito. Nagkaroon po ng respiratory crisis ang anak ninyo. Kailangan namin ang pahintulot ninyo para ilipat siya sa Pediatric Intensive Care Unit. Bumagsak ang mundo ni Alena. Sa ospital. Nakita niya si Enzo. Napakaliit. May oxygen mask. Ang mga labi ay kulay ube. Isang batang doktor ang nagpaliwanag na may fibrosis sa kanyang baga na hindi natukoy dati. Kailangan niya ng isang espesyal na paggamot. Isang eksperimental na pamamaraan. Sa ibang bansa mahal at kagyat. Kaya kong bayaran. Sabi ni Alena nang may determinasyon. Nang gabing iyon. Sa tabi ng kama. Bumulong si Enzo. Mama. Bakit hindi ako mahal ni Papa? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang bala. Hindi sa hindi kanya mahal. Anak. Bulong niya. Hindi lang siya marunong. May ginawa ba akong mali? Wala. Mahal ko. Ikaw ay perpekto. Ang problema ay nasa kanya. Hindi sa'yo. Naluha si Alena. Ang batang ipinagtanggol niya ng buong buhay ay nagtatanong ngayon kung kasalanan niyang hindi siya mahalin. Dahil lang sa isang lalaking walang kwenta. Kinabukasan. Sa ospital. Kinausap siya ni Nanay Elena. Kung mamimili ka sa pagitan ng paghihiganti at pag-ibig. Bulong ng matanda. Piliin mo ang pag-ibig. Dahil ang paghihiganti ay hindi nagpupuno. Hindi nagpapagaling. Pinapatagal lang nito ang kawalan. Pag-uwi niya, may sobre sa ilalim ng kanyang pinto. Sa loob, mga litrato ni Marco na nakikipagpulong sa mga kaaway ng kumpanya. Ibinenta niya ang mga sikreto. Handa siyang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. May nahanap si Caleb na isang XD. Isang video. Dito. Nagsalita si Marco ng direkta sa kamera. Ito ang insurance ko. Kung tatanggalin nila ako sa laro, lahat tayo ay babagsak. Nasa kamay na ni Alena ang lahat. Ang ebidensya. Ang kapangyarihan. Ang pagkakataong wasakin siya. Ngunit may nanginginig sa loob niya. Napaupo siya sa sahig ng banyo at umiyak. Umiyak sa pagod. Sa kabiguan. Paano kung maging katulad niya ako? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, nawala ang tanong. Hindi siya katulad niya. Dahil may kapangyarihan siyang manira. Ngunit may kakayahan din siyang magpasya kung paano ito gagamitin. Madaling araw. Tinipon niya ang legal team. Humiling siya ng isang pangkalahatang pagpupulong sa pangunahing auditorium. Ang mangyayari ay hindi isang simpleng anunsyo. Ito ay ang pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. 10:00 ng umaga. Puno ang auditorium. Dumating si Marco. Bihis na parang pag-aari niya ang mundo. Nakaupo sa harap na hilera. Umakyat si Alena sa entablado. Suot ang isang simpleng itim na pantsuit. Ang mukha ay kalmado. Magandang umaga. Ako si Alena Santos Vargas. Ako ang presidente ng kumpanyang ito. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Marco ay naging bato.
Sa mga nakaraang linggo, inoobserbahan ko ang kumpanya mula sa loob. At ang natuklasan ko ay nagpipilit sa aking magsalita ngayon may ebidensya. May katotohanan. At may kahihinatnan. Sa malaking screen, lumabas ang video ni Marco na tumatanggap ng sobre. Ang recording ng kanyang banta. Ang mga email. Ang mga mukha sa auditorium ay nagbago. At hindi pa dyan nagtatapos. Sabi ni Alena. Si Ginoong Marco Reyes ay iniulat din sa panliligalig sa maraming empleyado. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Na ngayon ay puti na parang papel. Ang itinayo mo sa kasinungalingan ay guguho ngayon sa katotohanan. Biglang tumayo si Marco. Huwag mong gawin to sa akin. Alena. At saan mo gustong gawin? Sa bahay kung saan ka nagsinungaling? O sa kumpanya kung saan ka nagnakaw? Sumugod si Marco sa entablado. Ngunit pinigilan siya ng 2 security guard. Wala kang utang na loob. Pinakain kita. Tumayo si Caleb mula sa kanyang upuan. Lumapit. At iniabot kay Marco ang isang nakatuping papel. Binuksan ito ni Marco. Ito ay sulat kamay mula kay Caleb. Sinaktan mo ako. Sinabi mong pabigat ako. Ngunit nakahanap ako ng isang taong naniniwala sa akin. Hindi mo karapat-dapat sirain ang kanyang itinatayo. Binitawan ni Marco ang liham. Huling kinuha ni Alena ang mikropono. Ito ay simula ng isang malinis, patas, at makataong lugar. At para makamit iyon, kailangang umalis ng katiwalian, ng kalupitan. At ikaw, Marco, kailangan mong umalis. Ineskortahan siya ng mga gwardiya palabas. Bago matapos, tumayo si Clara. Inagaw niya ang mikropono. Buntis ako. At hindi si Marco ang ama. Isang malakas na bulungan. Ang ama ay si Joey. Napapikit si Alena. Hindi galit, kundi isang buhol na dahan-dahang kumakalas. Paglabas ni Alena sa gusali. Umuulan. Sa di kalayuan. Naglalakad si Marco. Basang-basa. Walang payong. Nawawala ang tingin. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Sabi ni Alena nang malapitan niya ito. Ito ay tungkol sa katarungan. Umalis si Alena nang hindi na lumingon. Sa mga sumunod na araw, itinatag niya ang T-Proyektong Enzo, isang support network para sa mga single mother. Mga batang may kapansanan. At mga empleyadong nangangailangan. Si Caleb ang itinalagang technical coordinator. Isang umaga, nakita ni Caleb si Marco sa isang eskinita. Nakaupo sa basang karton. Nanginginig. Inalok niya ito ng isang granola bar. Tinanggap ito ni Marco at nagsimulang umiyak isang iyak ng kahihiyan. Pagkatalo. At purong pagsisisi. Si Clara ay nanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki. Si Gabriel. Dinalaw siya ni Joey. Pinalaki nila ang bata ng may kapayapaan. Si Nanay Elena ay pumanaw. Sa kanyang huling hininga. Bumulong siya. Salamat sa pagiging mas malakas kaysa sa akin. Sa mga gamit niya, may nakitang liham si Alena. Anak, huwag mong manahin ang takot ko. Manahin mo ang sarili mong liwanag. Bumalik si Alena sa ospital kung saan si Enzo ay nasa koma. Isang hapon, gumalaw ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang mga mata. Mama, bulong niya.
Kakantahan mo ba ako? Eh, anak ko. Sabi ni Alena. Umiiyak. Habang buhay. Kung gusto mo. Pagkalipas ng ilang linggo. Bumalik sila sa Pilipinas. Nagbitiw si Alena bilang presidente ng Vargas Holdings. Hindi ako naparito para manatili sa kapangyarihan. Sabi niya. Naparito ako para maglinis ng isang kumpanya at protektahan ang isang buhay. At nagawa ko na iyon. Lumipat sila malapit sa dagat. Sa isang simpleng bahay sa Batangas. Doon. Nagsulat siya. Nagluto. At naglakad. Walang nakakakilala sa kanya. At iyon ang nagpaligaya sa kanya. Isang umaga. Dinala sa kanya ni Enzo ang isang lumang notebook. May isang pahina na may sulat. Simple ngunit determinado. Binasa ito ni Alena ng malakas. Ang mama ko ay hindi isang tamad at matabang babae. Siya ang pinakamatapang na babae sa buong mundo. Napaluha siya at niyakap ang anak ng mahigpit. At sa sandaling iyon, alam niyang sulit ang lahat. Dahil ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa taong nanakit sa'yo. At doon, sa isang sulok ng mundo kung saan ang dagat ay umaawit sa halip na sumisigaw. Kung saan ang katahimikan ay yumayakap at hindi nananakit. Ang liwanag ay sa wakas isinilang. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Mula saang lungsod kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari nyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para patuloy akong makapagdala ng mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong suporta.